Bakit nandito ka, Elaine? Matigas na tanong ng lalaki sa dalaga. Sa halip na sagutin siya, ay naupo ito sa gilid ng pool at nilubog ang dalawang paa sa tubig. Saka tinampisaw. Wala akong maalala na pumayag ako sa gusto mo, Charles. Saka si Camille na mismo ang nagsabi na dumito muna ako hanggang gusto ko. Wika nito sa nangiinis na boses. Please, Elaine, tama na. Tumigil ka na kahit anong gawin mo. Hindi na maibabalik ang mga panahon na mahal pa kita. Ikaw na rin mismo nagsabi na walang tayo. Ang mayroon lang sa atin ay kasunduan na pagdating ng panahon ay magpapakasal tayo, pero hindi mo yung tinupad. Alam mo kung bakit? Dahil inuna mo ang mga pangarap mo. Iniwan mo ako. Pagpapaalala ni Charles sa kung ano ang mayroon sila noon ng dalaga. Hindi sapat na dahilan yan, Charles, para ipagpalit mo ako sa iba. Walang araw na hindi kita naiisip. Halos pilahin ako ng orasan para lang makauwi dito at makita ka. Tapos ganito ang madadatnang ko. Mahal na mahal kita, Charles. Ikaw lang ang nag-iisang lalaking minahal ko. Mula noon, magpahanggang ngayon. Umiiyak na wika ng dalaga sa kanya. Nakaramdam naman ng awa ang lalaki para sa dalaga. Pero huli na ang lahat para sa kanilang dalawa dahil may asawa na siya at si Camille yun. Alam kong mahal mo pa rin ako, Charles, dahil yun ang nararamdaman ko sa tuwing magkalapit tayong dalawa. Nandito na ako, Charles. Pwede na nating ituloy ang mga pangarap natin noon. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki bago tumingin sa dalaga. Kahit mahal kita, wala nang saysa yun. Dahil hindi na tayo pwede. Ayaw kong lukuhin si Camille. Mabait siya at mahal niya ako. Ganon rin ako sa kanya. Maraming lalaki, Elaine. Makakahanap ka pa ng higit sa akin. Mahaba niyang sabi sa dalaga. No, Charles. Ayoko. Mahal natin ang isa't isa. So bakit natin pahihirapan ng ating mga sarili? Mapait na napangiti ang lalaki sa dalaga. Umaho na si Charles sa pool at naglakad papasok ng bahay. Hanggang naiwan naman ang dalaga sa gilid ng pool. Ang akala ni Charles ay hindi siya sinundan ni Elaine. Ngunit isasara na sana niya ang pintuan nang humarang ang katawan nito sa gitna ng pintuan. Anong ginagawa mo dito, Elaine? Baka dumating bigla si Camille at makita tayo. Baka kung ano ang isipin nun sa atin. Nag-aalalang sabi niya sa dalaga. I don't care. Wala akong pakialam, Charles. Ngayon pa na inamin mo na sa akin na mahal mo pa rin ako. Ipaglalabang kita kung kinakailangan sirain ko kayong mag-asawa ay gagawin ko. Maging aking ka lamang ulit. Mariing wika nito sa kanya. Samantala napaaga ang uwi ni Camille, bigla kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lamang nandoon sa shop si Rose at ang pinsan nito para magbantay. Nagtaka pa ang babae pagpasok nito ng bahay dahil tahimik ang buong bahay. Alam kasi ng babae ay hindi pa makakaalis ang asawa. Dumaan muna siya sa kusina para uminom ng tubig bago umakyat sa kanilang kwarto. Nang makarating ang babae sa tapat ng pintuan, ay may narinig itong mga ingay na nanggagaling sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahan itong hinawakan ang doorknob, saka binuksan ang pintuan. Nanlalaki ang mga mata ng babae nang makita ang dalawang taong magkayakap habang nakaupo sa kama. Anong ibig sabihin nito? Halos dumagundong sa buong kwarto nila ang malakas na boses ni Camille. Nagulat namang napalingon sa kanya ang dalawa. Si Charles ang sumagot sa tanong niyang yun. Mabuti nandito ka na, babe. Eto kasing si Elaine. Bigla na lamang hinimatay sa sobrang pagkakataranta ko ay
di ko siya nadala sa kwarto. Tapos nang magising naman siya, ay iyak ng iyak. Pagsisinungaling ni Charles. Kaagad niyang nilapitan si Elena. Tulala, nakaramdam naman ng awa si Camille para sa kaibigan ng asawa. Kawawa naman siya, babe. Alam mo ba kung ano ang pinagdadaanan niya? Wika niya kay Charles. Sa totoo lang, babe, hindi ko rin alam. Wala naman kasi siyang nababanggit sa akin. So, ikaw na ang bahala sa kanya. Kailangan ko pa kasing mag-asikaso maya-maya ay aalis na rin ako. Tumango siya sa asawa. Saka muling hinarap si Elaine. Halika na, Elaine, dadali na kita sa guest room para makapagpahinga ka na maayos. Yaya niya sa dalaga. Samantala sa sala ay hindi naman mapakali si Charles. Nakokonsensya siya sa ginawang pagsisinungaling sa asawa. Wala naman nangyari sa kanilang dalawa ni Elaine, pero kung hindi pa dumating si Camille, ay baka tuluyan na siya natukso sa dalaga. At yun ang ayaw niyang mangyari. O aminin niya sa kanyang sarili na may pagmamahal pa rin siyang nararamdaman para kay Elaine. Ngunit mali na patulan niya ito. May asawa na siyang tao at mahal niya si Camille. Ayaw niya sirain ang masaya nilang pagsasama nang dahil lamang sa pagdating ni Elaine sa buhay nilang mag-asawa. Makalipas ang 3 araw ay nagpaalam na si Elaine na uuwi na at napasalamat rin ito sa pagpapatira nila dito ng halos 1 linggo. Masaya si Camille kasi nakikita niyang bumabalik na ang dating Elaine na palaging nakangiti. Mabilis na lumipas ang araw at buwan, napansin ni Camille na palaging subsob sa trabaho ang asawa. Kadalasan ay gabi-gabi na itong kung umuwi ng bahay. Halos wala na itong time sa kanya. Pati ang pagsisimba ay hindi na rin nila nagagawa. Naintindihan naman niya ang asawa dahil para sa kanilang pamilya ang ginagawa nitong pagsusumikap. Ngunit hindi niya maiwasan ang lungkot dahil kapalit naman ito ang unti-unting paglayo sa kanya ni Charles. Babe, palagi ka nalang busy sa trabaho. Wala ka ng time na magpahinga, pati sa akin ay wala ka na ring time. Wika niya sa asawa sa malungkot na boses. Sorry babe, hayaan mo. Pagkatapos namin itong project ay magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Napangiti naman si Camille sa sinabing yun ng asawa. Talaga babe? Paninigurado pa nitong tanong sa kanya. Yes babe. Siguro sa panahon na para magkaroon tayo ng anak. Sa labis na tuwa ay nahalikan siya nito sa mga labi dahilan para mauwi sila sa mainit na pagtatalik. Aminado siyang namiss niya ang asawa. Ilang buwan rin kasi itong palaging busy sa trabaho. Tamang-tama babe, next month na ang wedding anniversary natin. Gusto mo kung pumunta tayo sa Baguio? Wika niya kay Charles nang matapos nilang pagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Sure babe, kahit saan mo gustong pumunta ay pupuntahan natin. Sagot sa kanya ni Charles na mas lalo niyang kinatuwa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Camille ay palaging magkasama sila Charles at Elaine. Palagi ring nasa site ang dalaga. Nagdadala ng pagkain ng asawa niya. Siya nga pala Charles, gusto kong mag-out of town tayo next month. Napalingo naman bigla ang lalaki sa sinabing yon ni Elaine. Out of town? Bakit? Nakangiting lumapit sa kanya ang dalaga at walang pakialam na niyakap siya nito. Kahit na may mga taong nakatingin sa kanilang dalawa. Nakalimutan mo na ba next month na ang birthday ko? Tsaka palagi natin itong sineselebrate ng magkasama, di ba? Maras na napapuntong hininga ang lalaki tsaka hinarapan dalaga. Hindi pwede ang gusto mo, Elaine. Nakapangako ako kay Camille. Isa pa baka makahala tayo na. Wala na akong oras sa kanya. Wika niya sa dalaga.
Ngunit umiling ito sa kanya. Hindi pwede, Charles. Hindi ako papayag. Sa akin ka dapat sumama, hindi sa asawa mo. Napapailing na lamang si Charles na iniwan ng dalaga. Nahihirapan na siya sa sitwasyon niya ngayon. Samantala, nalulungkot si Camille dahil habang tumatagal ay mas lalong nawawalan ng oras sa kanya ang asawa. Palagi itong busy sa trabaho. Kung minsan ay hating gabi na ito umuwi. Palagi ka na lang late kung umuwi ng bahay. Sabihin mo nga sa akin, Charles, trabaho pa talaga ang ginagawa mo? O iba na ang tinatrabaho mo? Tanong ni Camille sa nagdududang boses. Pwede ba, Camille? Pagod ako. Wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Akmang tatalikuran na sana siya ng asawa nang muli siyang magsalita. Wedding anniversary natin bukas, Charles. Baka pati yun ay makalimutan mo pa. Sana naman kahit bukas lang ay unahin mo ako kaysa sa trabaho mo. Malungkot na wika ni Camille sa asawa. Hindi na talaga niya maintindihan ang nangyayari kay Charles. Pakiramdam niya habang tumatagal ay mas lalong lumalamig ang pakikitungo nito sa kanya. Bagay na hindi niya matanggap. Kinabukasan na magising si Camille ay nawala na sa kanyang tabi si Charles. Malungkot siyang bumaba at nagtungo ng kusina ngunit mabangong amoy ang sumalubong sa kanya. Happy anniversary, babe. Napalingon bigla si Camille nang marinig ang boses ng asawa. Happy anniversary din, babe. Ang akala ko ay umalis ka na. Naiyak niyang tanong sa asawa. Hindi ako ngayon papasok dahil anniversary natin. Aalis tayo mamaya. Di ba nangako ako sa iyo na aalis tayo at tutuparin ko yun, babe? Napaiyak lamang si Camille sa labis na tuwa. Niyaya siya ng asawa sa kusina. Lalaki pa ang mga mata ni Camille nang makitang nakahanda na ang kanilang agahan sa pagkainan. Bakit ikaw ang nagluto? Bakit hindi mo ako ginising? Nahihiyang sabi nito. Okay lang, babe. Para makabawi naman ako sa iyo sa araw-araw mong pag-aasikaso sa akin. Saka simpleng agahan lang naman yan. Iluto ko. Natutuwa niyang sagot sa asawa. Maaaring ang simpleng agahan lang itong niluto mo, babe, pero malaking bagay ito para sa akin. Siya nga pala, babe, kailan tayo alis? Ngayon na ba, pagkatapos natin kumain? Tanong sa kanya ni Camille. Mamayang hapon tayo alis, babe. Pupunta muna ako ng site para ibilin sa kanila ang mga gagawin habang wala ako. Sagot niya sa asawa. Noted po, Engineer Andaya. Nakangiti nitong sagot sa kanya sa baybaw. Nang matapos nga silang kumain, ay kaagad na umalis si Charles para pumunta sa site habang nag-impake naman ang dadalhin gamit si Camille. Ngunit sumapit na ang hapon ay hindi pa rin bumabalik si Charles. Sinubukan ni Camille na tawagan ang asawa ngunit ring lamang ng ring ang cellphone nito. Hanggang sa naggabi na ay hindi pa rin bumabalik. Inis na binalik ni Camille sa cabinet ang mga inimpaking gamit. Nakatulugan na lamang niya ang paghihintay sa asawa. Naalimpungatan pa siya nang marinig ang paghinto ng kotse ni Charles. Nagmamadaling bumaba si Camille para pagbuksan ang pintuan ng asawa. Masamang tingin ang ipinukol niya sa asawa at padabog na naupo sa sopa. Ano ka ba naman, Charles? Post wedding anniversary natin ngayon tapos kinalimutan mo lang dahil inuna mo yung trabaho mo? Galit na sabi ni Camille sa asawa. Sorry, babe, nakalimutan ko. Tsaka dumating kasi sa site si Eileen. Natigilan na naman si Camille nang marinig ang pangalan ni Eileen. Nagpunta sa site si Eileen? Bakit? Ganun ba siya kaimportante sa'yo para makalimutan mo ang anniversary natin? Hindi napigilan ng babae ang napaiyak sa harapan ng asawa. Hindi naman sa ganun, babe, pero bigla kasi siyang hinimatay kaya
dinala ko siya sa ospital. Paliwanag sa kanya ni Charles. So yun pala ang dahilan kaya kinalimutan mo agad ang lakad natin? Babe, pwede mo naman siyang isugod ng ospital pagkatapos ay iwan mo na siya doon. May pamilya naman siguro siyang nag-aasikaso sa kanya. Pero anong ginawa mo, babe? Inubos mo ang buong oras mo sa kanya. Tapos ako na asawa mo ang pinaghintay mo sa wala. Alam mo, babe, kung minsan ay gusto kong magduda sa inyong dalawa. Kasi hindi na normal na magkaibigan ang nakikita ko sa inyo. Anong sinasabi mo? Don't tell me na pinag-iisipan mo kami ng hindi maganda. Mapait nang umiti si Camille sa asawa. Tapatin mo na nga ako, babe. May relasyon ba kayong dalawa ni Elaine? Galit na tanong sa kanya ni Camille. Anong klaseng tanong yan? Isang tanong, isang sagot. May relasyon ba kayong dalawa ni Elaine? Sagot. Nabutan ka nga, Camille. Kaibigan ko yon. Tapos, pagbibintangan mo kami ng hindi maganda? Para sa ikakatahimik mo, wala kaming relasyon ni Elaine. At paninindigan ko yun. Kahit mamatay pa ako ngayon dito sa kinatatayuan ko. Sagot niya sa asawa. Wala na siyang pakialam kung maniwala man ito sa kanya o hindi, basta yun ang totoo. Kung wala naman pala, bakit mo kinalimutan ang anniversary natin? Nangako ka sa akin na aalis tayo, pero anong ginawa mo, babe? Pinaasa at pinaghintay mo ako sa wala. Patakbong tinalikuran ni Camille ang asawa at umakyat sa kanilang kwarto. Doon niya binuhos ang sama ng loob sa asawa. Simula ng gabing yun ay nagbago na ang pakikitungo niya kay Charles. Kung nagpapakabisi ito sa trabaho, yun din ang ginagawa niya. Pag uwi naman ng bahay ay hindi na siya nag-aabalang magluto pa ng hapunan. Alam naman kasi niyang palaging late kung umuwi ang asawa niya. Sumasama na rin si Camille sa gimmick ng mga kaibigan. Wala siyang pakialam kung mag-away man silang dalawa ni Charles. Ayaw niyang magpakaburo sa bahay nila. Habang ang asawa naman niya ay busy sa trabaho o kung ano man ang pinagkakaabalahan nito na hindi sinasabi sa kanya. Malalim na ang gabi nang makauwi si Camille. Galing kasi sila ni Rose sa birthday ng isa nilang kaibigan. Napasarap ang kwentuhan at inuman nila kaya hindi niya namalayan ang oras. Ating gabi na pala. Aakyat na sana ang babae sa kanilang kwarto nang bigla na lamang may magsalita sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay si Charles na madilim ang muka, nakatingin sa kanya. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Uwi pa ba ito ng matinong babae? Matigas na boses na tanong sa kanya ni Charles. Oo, nandito na pala ang magaling kong asawa. Sorry ha, napasarap lang ang kwentuhan naming magkakaibigan. Kaya ginabay ako ng uwi. Tsaka malay ko bang nandito ka na pala eh. Kadalasan naman ay madaling araw ka na kung umuwi. Sagot niya sa asawa. Hindi ko gusto ang ginagawa mo, babe. Napapabayaan mo na ako. Nakakalimutan mo na may asawa kang nagtatrabaho tapos ito ang gagawin mo. Natawa naman si Camille sa sinabing yun ni Charles. Ano ka mo, babe? Asawang nagtatrabaho? Anong akala mo sa akin? Kahapon pinanganak para hindi ko malaman ang mga pinagagawa mo ng malandi mong kaibigan? Akala mo talaga ay hindi ko alam na may something sa inyong dalawa, pues nagkakamali ka, babe. Dahil matagal ko nang alam na may ginagawa kayong kababalagan. Pero binabaliwala ko, babe. Ang akala ko kasi ay totoo mo akong mahal, pero hindi pala, dahil mas mahal mo si Elaine kaysa sa akin na asawa mo. Nagulat naman si Charles sa narinig galing sa asawa. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pagak na tumawa si Camille. Nagulat ka ba, babe, na alam ko ang lahat tungkol sa inyo ni Elaine? Please, babe, listen to me. Hayaan mo ako magpaliwanag sa iyo. Wika sa kanya ni Charles. Ayaw ko na, Charles. Suko na ako, hindi ko na kaya.
Sawang-sawa na akong maghintay dito sa bahay kung kailan ka darating. Kung kailan mo ako maalala. Maras na napabuga ng hangin ng lalaki. What do you mean? Kinakabahan niyang tanong sa babae. Maghiwalay na tayo, Charles. Nanlulumong napaupo sa upuan ng lalaki. No, Camille. Hindi ako papayag. Nangako tayong dalawa sa harap ng Diyos na magmamahalan at magsasama tayo habang buhay. Please, Camille, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ang lahat-lahat. Pakiusap ni Charles sa asawa. It's too late, Charles. Ang tagal kong nanahimik. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin ang tungkol kay Elaine. Pero anong ginawa mo? Wala. Hinayaan mong itago sa akin ang lahat, pati ang patago niyong relasyon. Nagulat ka ba na alam ko ang relasyon niyo? Hindi ako tanga. At mas lalong hindi ako pinanganak kahapon para hindi makaramdam sa mga kinikilos niyong dalawa. Pero hinayaan ko na lamang kayo dahil umaasa akong aamin ka sa akin pero hindi mo yung ginawa. Daig pa ni Camille ang bulkan na sasabog sa sobrang galit. Dulot na pangluloko sa kanya ni Charles ng kaibigan nitong si Elaine. Mali ka nang iniisip, babe. Wala kaming relasyon ni Elaine. Kahit tanungin mo pa siya. Oo, aamin ako sa yung minahal ko siya noon pero hindi naging kami. Oo, tama na ang narinig mo. Hindi naging kami ni Elaine pero mahal namin ang isa't isa. At nangako kaming magpapakasal sa taktang panahon pero hindi yun nangyari. Umalis si Elaine. Inuna niya ang karir at nang matupad niya yun ay kinalimutan niya ang mga pangarap namin. Iniwan ako ni Elaine sa ere. Kaya nagpasya akong kalimutan na lamang siya hanggang sa nakilala kita, Camille. Unang pagkikita pa lang natin ay minahal na kita agad. Yun ang dahilan kaya inalok kita ng kasal dahil ayoko mawala ka sa akin. Kagaya ni Elaine, mahabang paliwanag sa kanya ng asawa. Mapait na ngumiti si Camille sa asawa. Gusto niya itong paniwalaan pero hindi pwede dahil baka niluloko na naman siya nito. Sana noon mo pa sinabi sa akin, babe. Maintindihan naman kita eh. Kaysa ganito na niloko niyo ako at pinagmukhang tanga. I'm sorry, Charles. Pero buo na ang desisyon kong makipag-iwalay sa iyo. Mas mabuti na ito para makapag-isip ka ng maayos. Hindi na hinintay pa ni Camille na makasagot ang asawa. Mabilis niya itong tinalikuran at nagtungo sa kanilang kwarto. Kinabukasan ng magising si Camille ay wala na sa kanyang tabi ang asawa. Naligo muna siya bago bumaba para magluto ng almusal. Habang kumakain ay narinig ni Camille na tumunog ang doorbell. Tumayo siya para pagbuksan. Ang tao sa labas nagulat pa siya na makita si Elaine. Anong ginagawa mo dito, Elaine? Kaagad niyang tanong sa dalaga. Galing ako sa site. Wala doon si Charles. Kaya naisipan kong pumunta na lamang dito. Maarte nitong sagot. Wala dito si Charles. Kanina pa siya umalis. Kung wala siya sa site ay hindi ko alam kung saan siya pumunta. Bakit hindi mo nalang tawagan ng asawa ko? Total, close naman kayo, di ba? Para malaman mo kung nasaan siya ngayon. Sagot niya sa dalaga. Actually, kanina ko pa yun ginawa pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Tiningnan niya ng seryoso sa mukha ang dalaga. Tsaka humugot ng malalim na puntong hininga. May tanong ako sa iyo, Elaine. Bakit mo nilalandi ang asawa ko? Kahit alam mo may asawa na siya. Seryoso niyang tanong sa dalaga. Nanlalaki ang matang. Tumingin sa kanya ang dalaga. Maya-maya pa ay tumawa ito ng malakas. Ang akala siguro ni Elaine ay nagbibiro lamang siya. Ikaw talaga, Camille. Sa lahat ng biro ay yan pa talaga ang sinabi mo. Alam mo bang hindi magandang biro yan? Alam mo kung bakit? Baka magkatotoo at mapunta sa akin ang asawa mo. Oops, biro lang. Huwag mong seryosoin, baka umiyak ka. Sabay tawa pa nito.
Sa tingin mo talaga, Eileen, ay nakikipagbiruan ako sa'yo? Sorry ha, pero ako ang tipo ng taong hindi marunong magbiro. Alam ko, Eileen, na inaakit mo ang asawa ko habang wala ako dito sa bahay. Gusto mong malaman kung paano ko nasabi yon? May hidden camera kasi ang buong bahay na ito, pati sa mga kwarto na tanging ako lamang ang nakakaalam. Hindi ito alam ni Charles. Sinadya ko talagang hindi sabihin sa kanya para kung sakaling may gagawing hindi maganda ay iisipin niyang hindi ko malalaman. Nakita ko, Eileen, kung paano mo landiin ang asawa ko. Daig mo pa ang linta kong makayakap sa kanya. Masarap ba, Eileen, na pinagsawaan ko na? Kaya gustong-gusto mong agawin sa akin ang asawa ko? Kung kanina ay nakangiti si Eileen, ngayon naman ay daig pa nito ang susugod sa gira. Okay, fine. Total, alam mo na rin pala ang lahat. Oo, Camille, inaakit ko nga ang asawa mo at nagpadala naman siya sa pang-aakit ko. Yun ang dahilan kaya nawalan siya ng oras sa'yo. Paano ba naman kasi? Mas gusto akong kasama ni Charles at katabi sa kama kaysa sa'yo. At para sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung pinagsawaan mo na si Charles. Ang importante ay sa akin siya ngayon. E di magkasama kayong dalawa. Wala akong pakialam sa inyo pero bago yun mangyari ay ipapakita ko muna sa iyo kung paano magalit si Camille Marquez. Galit niyang sabi sa dalaga. Bakit, Camille? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Sige, kapag ginawa mo yun ay makukulong ka at baka doon ka na mamatay. Paghahamon pa nito sa kanya. Sa halip na sagutin ng dalaga, ay basta na lamang niya itong hinila sa buhok na kinaaray naman ito. Ano ba, Camille, nasasaktan ako? Wika ng dalaga habang hila-hila pa rin niya ang buhok nito. Na makarating ng swimming pool, basta na lamang niyang inihulog doon ang dalaga. Ayan, maligo ka nang mawala ang kakatiyan dyan sa katawan mo. Nang hindi makontento si Camille ay kinuha nito ang drum na naglalaman ng basura tsaka hinagi sa swimming pool. Walang hiya ka, Camille. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Galit na sigaw sa kanya ng dalaga. Bakit ka ba naggalit? Basura ka din. Now, umaalingasaw ang baho. Ganting sigaw niya sa dalaga. Walang hiya kang babae ka. Isusumbong kita kay Charles. Kaya kung ako sa'yo ngayon, palamang ay umpisahan mo nang magbalot-balot ng mga gamit mo. Sigaw nito sa kanya. Go ahead, Eileen. Hindi ako natatakot kung gusto mo ay ako pa mismo ang tatawag sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka, ang linta niyang kaibigan / malandi. Ganting sigaw niya sa dalaga. Nagmamadaling umahon ng pool si Eileen. Na makaahon ito ay patakbo nitong sinugod si Camille. Ubod ng lakas na hinila ni Eileen ang mahabang buhok ng babae. Ngunit hindi nagpapatalo si Camille. Sa katulad ni Elena, gustong manira ng pamilya. Inipon niya ang buong lakas, saka patalikod na sinuntok sa sikmura ang dalaga. Dahilan para mabitawan siya nito. Iyon ang ginamit niyang pagkakataon para sugurin si Eileen. Sinampal niya ito ng 3 magkakasunod na sampal. Sa inis ng dalaga, sinugod siya nito at sinabunutan. Lumaban ng sabunatan si Camille hanggang sa mahulog silang dalawa sa pool. Ahas kang babae ka, malandi, makati, wika niya kay Eileen habang nagsasabunutan pa rin silang dalawa. Mas malandi ka, Camille. Inagaw mo sa akin si Charles. Tugon nito sa babae. Muling inipon ni Camille ang buong lakas para mapakawala sa dalaga. Nang mapakawala rito, ay mabilis siyang umahon ng pool, ngunit sinundan pa rin siya ni Eileen. Talagang hindi ka titigil, Eileen? Ano ba ang pinaglalaban mo sa akin? Ang kakatihan mo? O ang pagiging ahas mo? Galit na tanong niya sa dalaga. Hindi ako titigil hanggang
Hindi ko nababawi sa'yo si Charles. Akin lang siya, Camille. Walang sino mang babae ang pwedeng umagaw sa kanya. Sagot ng dalaga. E di, sa'yo na. Kung gusto mo ay kainin mo ng buo hanggang sa bilaukan ka. Alam mo, Elaine, nakakaawa ka. May pinag-aralan ka nga pero hindi mo naman ginagamit ang utak mo. Gusto mo maging kabit at manira ng pamilya? Masunod lang ang gusto mo? Alam mo kung ano ang ginagawa sa mga babaeng mang-aagaw ng asawa? Binibigyan ng leksyon para magtanda lang sa ganun ay hindi pa marisa ng iba. Sa halip na mataranta ang dalaga, ay lumapit pa ito sa kanya nang nakangiti. Tama na, Camille. Tanggapin mo na lamang na mahal ako ni Charles, na mas gusto niya akong kasama kaysa sayo. Wika nito, saka tinampot ang bag sa damuhan. Maarte naglakad palabas ang gate ang dalaga, ngunit mabilis itong sinunda ni Camille. At walang sabi-sabing hinila ang buhok nitong maiksing dress, dahilan para mapunit na hindi napaghandaan ni Elaine. Anong ginagawa mo, Camille? Saway sa kanya ng dalaga habang tinatakpan ang katawan. Hinuhubaran ka para makita ng buong mundo ang kaliskis mong ahas ka. Galit niyang sagot. Napakatingin naman sa paligid si Elaine. Ganoon na lamang ang gulat na makitang may mga taong nakatingin sa kanila at iba ay kumukuha ng video. Tigilan niyo yan. Huwag niyo akong kunan ng video. Sigaw ng dalaga sa mga tao, ngunit hindi siya napansin ng mga ito. Ano, Elaine? Masarap pa sa pakiramdam ang pagpiesta ng buong mundo? Malapat na nakangiting wika niya sa dalaga. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin, Camille. Tandaan mo yan. Banta nito kay Camille. Bakit ko naman pagsisisihan ang ginawa ko sa iyo deserve mo naman talaga ang pagpiesta ng buong mundo. Kung tutuusin ay kulang pa yan, Elaine. Sinira mo ang masaya namin pagsasama. Ikaw ang dahilan kaya nawalan ng oras sa akin ang asawa ko. Napangiti si Camille nang makita ang mga basurang nakatambak sa bakanteng lote. 2 araw na ang makalipas ay hindi pa rin ito kinukuha ng truck ng basura. Nakangiti ang babae sa naglalaro sa kanyang isipan. Sabay tingin kay Elaine na nakayaka pa rin sa hubot nitong katawan. Akmang maglalakad na sana palayo ang dalaga nang mabilis niya itong hilahin sa buhok na kinasigaw nito. Ano ba, Camille? Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Sigaw ng dalaga. Ngunit hindi yun napansin ng babae, bagkus mas lalo nitong hinigpitan ang paghila sa dalaga. Nang makarating sa tambakan ng mga basura ay ubod ng lakas niyang itinulak doon ang dalaga. Nang hindi makakontento ay binuksan niya ang isang plastik na naglalaman ng mga basurang nabubulok, tsaka tinaktak sa katawan ng dalaga. Yak, ew, kadiri ang baho. Nandidiring sabi ng dalaga. Walang pakialam na iniwan ni Camille si Elaine. Kahit anong tawag at pagmumura ang gawin ng dalaga ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad pabalik ng bahay. Nang makapasok ng bahay ay diretso niyang nagtungo sa kanilang kwarto. Gusto niyang maligo. Nanlalagkit ang kanyang katawan dahil sa mga basurang dumikit sa kanya. Pagkalabas ng banyo ay siya namang pagpasok ni Charles. Akmang halikan sana siya ng lalaki, ngunit mabilis siyang iniiwas sa mukha nito. Samantala, napansin naman ni Charles na isa-isang inilalabas ng asawa ang mga gamit sa cabinet. Anong ginagawa mo, babe? Bakit nilalabas mo ang mga gamit mo? Napahinto naman ang ginagawa ang babae at hinarap ang asawa. Aalis na ako, Charles. Maghiwalay na tayong dalawa. Ayaw kong habang buhay na magpakatanga sa'yo. Kung si Elaine talaga ang mahal mo, ay wala na akong magagawa, kundi ang ibigay ka ang kalayaan mo. Marahas na napabuga ng hangin ng lalaki.
Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala kaming relasyon ni Elaine, na magkaibigan lang ang turing ko sa kanya? Ikaw na ang mahal ko ngayon, Camille, dahil ikaw ang asawa ko at hindi ko sisirain ang mga pinangako ko sa'yo. Mapait na ngumiti ang babae sa asawa. Gusto niya itong paniwalaan ngunit ayaw niya maging tanga nang dahil lamang sa pagmamahal sa lalaki. I'm sorry Charles, pero buo na ang desisyon kong makipag-iwalay sa iyo. Kung tayo talaga ang para sa isa't isa, ay gagawa ng paraan ng tadhana para maging tayo ulit. Sa ngayon, hayaan muna akong mapag-isa. Mag-isip na mabuti. Masyado akong nasaktan sa pambabaliwala mo sa akin. Wala ngang nagawa si Charles na lumabas ng kwarto ang asawa. Nabitbit ang mga gamit nito. Napasalampak na lamang ang lalaki sa malamig na sahig habang tahimik na lumuluwa. Simula nang umalis si Camille, ay gabi-gabing nagpapalunod sa alak ang lalaki. Pati trabaho nito ay unti-unti na itong napapabayaan. Natuto na rin itong manigarilyo na labis na pinabahala ng mga magulang na lalaki. Isang hapon nagulat pa si Charles nang mapagbuksan ng pintuan si Elaine. Anong ginagawa mo dito? Seryoso niyang tanong sa dalaga. Nalaman ko kasing iniwan ka na ni Camille. Kaya nandito ako para damayan ka, Charles. Hindi lang siya ang babae, Charles. Nandito naman ako, ang totoong nagmamahal sa iyo. Umalis ka na, Elaine, bago pa makalimutan na babae ka. Alis. Bulyaw niya sa dalaga. Tsaka ubod ng lakas na isinara ang pintuan. 4 years later, habang kumakain ng lunch ang lalaki, ay may mga kamay na bigla na lamang yumakap sa kanya. Nang lingunin niya ay si Elaine pala. Inis na tumayo ang lalaki at hinarap ang dalagang nakangiti. Bakit nandito ka na naman, Elaine? Hindi ka ba napapagod na kakasuyo sa akin? Kasi ako pagod na sa kakasunod mo sa akin. 4 na taon na ang lumilipas. Bakit hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin akong tigilan? Iritang tura niya sa dalaga. Hindi ako napapagod sa suyuin ka, Charles. Hanggang sa mapatawad mo ako. Kung kinakailangan na araw-araw kitang suyuin at araw-araw kong humingi ng tawad sa iyo ay gagawin ko. Alam kong kasalanan ko ang lahat kaya iniwan ka ni Camille. Kulang ang salitang sorry sa kasalanan ko sa inyong mag-asawa. Mababa ka sa mukha ng dalaga, ang labis na pagsisisi. Alam mo naman ang sagot ko, di ba? Hindi pa ako handang patawarin kay Elaine. Masyado masakit ang ginawa mo sa aming mag-asawa. Nang dahil sa iyo ay iniwan ako ni Camille. At dahil sa iyo, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako binabalikan ng asawa ko. Malungkot na naupo ang dalaga sa kanyang tabi. Nakikita naman ni Charles na nagbago na si Elaine at ginagawa nito ang lahat para mapatawad niya ito. Pero kahit anong gawin ng dalaga ay wala na dahil iniwan na siya ni Camille. Hindi nga niya alam kung nasan ngayon ang babae. Pinagpalit na ba siya nito? Hindi nga niya alam kung nasaan ngayon ang babae, kung pinagpalit na ba siya nito sa iba. Kung minsan ay gusto nang sumuko ni Charles na magkakabalikan pa silang mag-asawa, ngunit hanggang walang annulment siyang natatanggap ay umaasa pa rin siyang pwede pang maayos ang kanilang marriage. Samantala, masaya naman si Camille dahil makalipas ang 4 na taon ay nakapagbakasyon siya sa Pilipinas. 4 na taon din siyang nanira sa London, nagpakabisi sa trabaho. Simula lang iwan niya si Charles ay wala na siyang naging balita pa rito. Sa tingin niya ay masaya na ito sa piling ni Elaine. Baka nga may mga anak na ang mga ito ngayon. Ilang araw pa lamang siyang nakakabalik ng Pilipinas ay tinawagan siya ng kaibigan, si Rose. Sinabi nitong may reunion ng barkada nila at kasama dito si Charles.
Saan ba gaganapin ang reunion natin? Wika niya sa kaibigan. Sa Laguna, punta ka ha? Saglit na napaisip si Camille bago sumagot. Pwede bang humpas muna ako dyan? Narinig ni Camille na ang pagtawa ni Rose sa kabilang linya. Dahil ba ito kay Charles? Hindi ka pa ba handang makita ulit ang dati mong asawa? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Hindi ko alam, Rose eh. Pero ang sigurado ako ay hindi ko na siya mahal. Oh, yun naman pala. So ibig sabihin, walang dahilan para iwasan mo si Charles. Kahit anong gawin mong pag-iwas sa kanya ay makikita pa rin kayong dalawa dahil iisang mundo lang ang ginagalawa natin. Natahimik naman si Camille. Tama si Rose. Kahit iwasan pa niya si Charles ay makikita pa rin sila. Okay, sige. Pupunta ako sa reunion natin. Kailan ba ito? Natuwa naman si Rose sa pagpayag niya. Ngayong linggo na, kaya ihanda mo ang sarili mo sa muli niyong paghaharap ni Charles. Handa na ako, Rose, at isa pa sa aming dalawa ay siya ang may mga kasalanan kaya siya ang dapat mahiya sa akin. Natuwa naman si Rose sa sinabi niyang yun. Nang dumating araw ng linggo ay maaga pa lang ay gumising na si Camille para ihanda ang gamit na dadalhin. Bago magtanghali ay nasa San Pablo, Laguna na si Camille. Doon kasi gaganapin ang kanilang reunion sa bahay ng isa nilang kaibigan. Nakangiti siyang sinalubong ng mga kaibigan, lalo na si Rose, na kaagad siyang niyakap ng kahigpit. Nauna nang pumasok sa loob ng bahay ang mga ito habang silang dalawa ni Rose ay naiwan muna sa garden. Nasa loob na si Charles, kanina pa siya dumating kasabay ni Erwin. Pagbibigay alam sa kanya ni Rose. Wala akong pakialam sa kanya. Nandito ako hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa inyo, sa mga kaibigan ko. Seryosong sagot ni Camille. Okay, sabi mo eh. Pero alam mo ba, ang gwapo-gwapo niya ngayon at ang yummy. Pakiramdam ko nga, ang sarap makipaglaplapan sa kanya. Kinikilig nitong sabi kay Camille. Huy, tumigil ka nga dyan. May boyfriend ka na tapos gusto mo pang lantiin si Charles eh. Alam naman natin na may ili na yun. Salip na sumagot si Rose ay para itong naistatwang nakatingin lamang sa kanya. Pinitik niya ang kaibigan sa ilong na kinasimangot naman ang dalaga. Anong nangyari sa'yo? Daig mo pa ang estatwa? Nag-aalalang tanong ni Camille sa kaibigan. Nakikita ko sa mga mata mo, Camille, na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Charles. Alam kong hindi ka aamin sa akin pero yun talaga ang nararamdaman ko sa'yo. Kinikilig nitong sabi na kinatahimik ni Camille. Hindi ko na siya mahal. Kung may nararamdaman man ako sa kanya ngayon ay galit dahil sa ginawa niyang pambabaliwala sa akin. Alam mo, kaysa pag-usapan natin si Charles, mabuti pa siguro ay pumasok na tayo sa loob. Baka hinahanap na nila tayo. Pag-iiba ni Camille sa usapan. Naglakad nga sila papasok ng bahay. Hindi naman maiwasan ni Camille ang kabahan, lalo na't alam niyang nasa loob na si Charles. Pagkapasok ng sala ay kaagad nilang nakita ang mga kaibigan na masaya nagkukwentuhan. Nilibot ni Camille ang mga mata. Nakita niya si Charles na nakaupo sa bandang dulo ng upuan. Palihim itong pinagmasdan ni Camille. Ang gwapo pa rin ito. Hindi man lang nabawasan ang kagwapuan ng lalaki. Magkatabi silang naupo ni Rose sa upuan. Ngunit hindi inaasahan ni Camille na kay Charles siya matatapat. Titig na titig sa kanya ang lalaki. Hindi natagalan ni Camille ang pagtitig ni Charles. Nagpaalam siya sa mga kaibigan na sa garden muna siya. Nang makarating ng garden ay sunod-sunod na paghinga ang kanyang ginawa. Pakiramdam ng babae ay kakainin siya ng buhay ni Charles sa klase ng pagtitig nito sa kanya.
Kamuntik pang mapatili ang babae nang bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat. Nang tingaliin niya ito, ay si Charles. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. O sa mas tamang sabihin na mas lalo kang gumaganda ngayon. Puri nito sa kanya. Salamat. Ikaw rin. Ang gwapo mo ngayon. Tumawa naman si Charles sa sinabi niyang yun. Kumusta ka na, Camille? Saan ka nagpunta? Sa nakalipas na 4 na taon. Malalim na napabuntong hininga ang babae bago sumagot. Sa London? Tipid na sagot ng babae. Kaya pala hindi kita mahanap dahil nasa malayong lugar ka pala. Umalis kang hindi man lang tayo nakakausap ng maayos. At hindi mo napakinggan ang side ko. Sana naman ngayon, Camille, ay handa ka nang pakinggan ako. Kung ano man ang mga nangyari noon ay kalimutan na natin yun. Ilang taon na rin ang nakalipas kaya sana ibaon na natin sa limot ang mga nangyari. Prangkang sagot ng babae sa kanya. Camille, please, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Pangako, pagkatapos nito ay hindi na kita kakausapin. Basta hayaan mo lang ako magpaliwanag sa iyo. Pakikiusap na wika ng lalaki. Hindi to ang tamang lugar at oras para pag-usapan natin ang mga bagay na matagal na nangyari. Mariing sagot ng babae. Okay, naiintindihan ko. Nakakaunawang sagot ni Charles. Nang mapag-isa sa garden si Camille, ay nilapitan siya ng mga kaibigan at naupo sa kanyang tabi. Mahal mo pa rin ba hanggang ngayon si Charles? Walang kagatol-gatol na tanong sa kanya ni Rose. Hindi ko na siya mahal. Matagal lang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Sagot niya sa kaibigan. Bakit ba kasi ayaw mong aminin sa iyong sarili na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Charles? Alam mo, Camille, wala namang masama kung pakikinggan mo ang side niya para malaman mo ang totoo. Di lang relasyon ni Elaine. Kasi kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko ay wala naman silang relasyon. Dahil kung totoong may relasyon sila, dapat nagkabalikan na sila nang umalis ka. Pero hindi yun nangyari. Bagkus, nagpakabisi sa trabaho ang asawa mo. Hindi sa nangingialam ako sa problema nyo. Mag-asawa, sa akin lang para magkaroon kayo ng closure. Baka sakaling pwede nyo pang maayos ang inyong marriage. Mahabang paliwanag ni Rose. Naisipan bigla ni Camille. May point si Rose. Siguro nga ay oras na para pakinggan niya si Charles. Kung ano man ang malalaman niya sa lalaki, ay maluwag niya itong tatanggapin. Bandang hapon ay dumating ang ilan pa nilang mga kaibigan. Napansin naman ni Camille ang pananahimik ni Charles. Pagkagat ng dilim ay nag-umpisa na ang kanilang party sa malawak na garden. Maraming mga bisita. Bukod sa kanilang magkakaibigan, ay may mga kasama rin ang iba nilang mga kaibigan. Habang nagiinuman ay sinabi ni Rose na maglalaro sila para mas lalong masaya at mag-enjoy ang kanilang reunion. After 4 years kasi ay ngayon lamang sila nagkita-kita magkakaibigan. Maglalaro tayo ng truth or dare. Wika sa kanila ni Rose na sinangayunan naman ng lahat. Masaya ang naglaro ang magkakaibigan maliban sa kanilang dalawa ni Charles na tahimik lamang habang panay ang lagok ng alak. Nang tumapat ang bote kay Camille, magsasalita na sana si Rose nang unahan ito ni Camille. Kayo na lang ang maglaro. Sorry pero wala akong gana makipagsabayan sa inyo ngayon. Prangkang sabi ni Camille sa mga kaibigan. Bakit naman Camille? Dahil pa kay Charles? Tanong sa kanya ni Erwin, ang best friend ni Charles. Hindi. Walang kinalaman dito si Charles. Siguro ay pagod lang ako sa biyahe kaya ganun. Yun ba talaga ang dahilan, Camille? O dahil mahal mo pa rin hanggang ngayon si Charles? Wika naman ni Nathan. Hindi ko na mahal si Charles. Period.
Nainis niya sagot sa mga kaibigan. Pakiramdam kasi ni Camille ay pinagkakaisan siya ng mga ito. Sunod-sunod niyang tinungga ang laman ng isang boteng alak. Dahil anong pigil sa kanya ni Rose ay hindi niya mapakinggan ng kaibigan. Kung totoong hindi mo na talaga mahal si Charles ay papayag ka bang makipag one night stand sa kanya ngayong gabi? Nakangising tanong sa kanya ni Ana, dahilan para pagtawanan ng lahat kabilang na si Rose. Ano ako baliw para makipag one night stand sa dati kong asawa? Turo ni Camille sa sarili. Bakit naman? Bakit naman hindi? Kasasabi mo lang na hindi mo na mahal si Charles, right, Camille? Si Erwin ulit ang nagsalita. Hinahaman niyo ba ako? Sabay-sabay na tumango sa kanya ang mga kaibigan. Dahil sa espiritu ng alak kaya matapang na pumayag si Camille sa gusto ng mga kaibigan. Okay, fine. Payag ako sa gusto nyo. Nang matigil na kayong lahat. Paano ba yan, Charles? Walang personalan. Napag-utusan lang ako. Natatawang sabi ni Camille sa lalaki sa pamumungay ng mga mata. Kung yun ang gusto mo, sige. Game na ako, babe. Saglit naman na tahimik ang babae nang marinig ang tinawag sa kanya ni Charles. Humantong silang dalawa sa isang kwarto. Nang maisara ni Charles ang pintuan ay hinarap nito si Camille. Kaya mo ba talagang makipag one night stand sa akin, Camille? Paniniguradong tanong ni Charles sa babae. Oo naman, Charles. Sagot ng babae habang isa-isang hinuhubad ang mga saplot hanggang sa underwear na lamang ang matira sa katawan nito. Hindi mo ito kailangan gawin, Camille, dahil sa hamon nila sa iyo. Isuot mo na ang mga damit mo bago pa magbago ang isip ko. Bagak na tumawa ang babae at naglakad papalapit sa lalaki. Bakit, Charles? Ayaw mo ba dahil ba kay Elaine? Galit niyang tanong sa asawa. Sunod-sunod na paglunok ng ginawa ng lalaki sa kawalang paalam na sinibasib ng halik sa mga labi ang babae. Halos kapusin ang paghinga ang babae sa paraan ng paghalik sa kanya ni Charles. Walang pag-aalinlangan na tinugon niya ang mga halik ni Charles. Hanggang sa maramdaman na lang ni Camille ang paglapat ng likod sa malambing na kama. Habang patuloy pa rin silang naghahalikan. Samantala sa labas ay nagiinuman pa rin sila Rose habang nagkikwentuhan tungkol sa kanilang dalawa ni Charles. Sa tingin mo, Rose, may mangyayari sa mag-asawa? Pag-iiba sa usapan ni Erwin. Sa tingin ko ay oo, kaya kusahan tayo. Bukas ay may mag-asawang magkakabalikan. Kinilig na tugon ni Rose. Dahil dyan, cheers tayo lahat. Wika naman ni Ana ang nakaisip ng ideyang yon. Kinaumagahan nagising si Camille na masakit ang ulo. Akbang babangon sana siya nang maramdamang may mga brasong nakayakap sa kanya. Dahan-dahan nilingon ng babae ang may-ari ng mga braso. Nanlaki pa ang mga mata ni Camille nang makita si Charles na mahimbing na natutulog. Pilit na inalala ng babae ang mga nangyari na nagdaang gabi. Patapik lamang niya ang noon nang maalala ang lahat. Ang tanga mo, Camille. Bakit nagpadala ka sa hamon nila? Sermon ng babae sa sarili. Bakit, Camille? Nagsisisi ka pa sa nangyari sa ating kagabi? Napalingon bigla si Camille nang magsalita si Charles. Ang akala kasi ng babae ay tulog pa ito. Yun pala ay gising na at nakikiramdam lang. Hindi. Bakit naman ako magsisisi? Ikaw naman yan at hindi ibang lalaki. Sinadya ng babae na diinan ang huling salita. Ako din, Camille. Hindi nagsisisi bagkus. Gusto ko pang maulit ang nangyari sa ating kagabi. Nakita ni Camille ang pilyong ngiti sa mga labi ni Charles. Sabay kindat sa kanya. Huy!
Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kung iniisip mong makakaisa ka pa sa akin, sorry, hindi na pwede. Kunwari ay mataray niyang sabi sa lalaki. Bakit naman babe? Kakasabi mo lang sa akin last night na mahal mo pa rin, na sobrang mo akong namimiss, tapos ngayon tinatarayan mo ko. Sinabi ko lang yun sa'yo. Nagdududang tanong ni Camille kay Charles. Oo, kinuha ni Charles ang cellphone na nakapatong sa maliit na table at may hinanap doon. Na makita ang hinahanap ay iniabot nito ang cellphone kay Camille. Hindi naman makapaniwala ang babae nang makita ang video kung saan inamin niya kay Charles ang tunay na nararamdaman. Kaya ko yan nasabi dahil lasing ako. Kaya hindi totoo yan, okay? Sabay iwas sa lalaki, ngunit maagap nitong hinawakan ang dalawa nitong mga kamay. Tama na Camille, ayusin na natin ang problemang ito. Mahal pa rin natin pareho ang isa't isa. Panahon na para magkaayos tayo. Wala kaming relasyon ni Eileen. Kung yan ang iniisip mo. Oo, paulit-ulit niya akong inaakit pero ni minsan ay hindi ako nagpadala sa mga pang-aakit niya sa akin. Ang tanging kasalanan ko lamang sa iyo dahil napabayaan kita at nawalan ako ng oras sa iyo. Hindi ko kasi maiwan si Eileen. Sa tuwing iniiwasan ko siya ay gumagawa naman siya ng paraan para makonsensya ako. Hanggang sa umabot sa point na nagtangka siyang magpakamatay. Nakiusap sa akin ang mga magulang ni Eileen na sakyan ko muna ang mga gusto nito hanggang sa matanggap ni Eileen ang lahat. Iyon ang dahilan kaya nauubos ang lahat ng oras ko sa iyo. Please Camille, paniwalaan mo naman ako. Iyan ang totoong dahilan. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin ay pwede mong kausapin ang mga magulang ni Eileen. Alam ko naman yun, Charles. Kaya lang naman ako nagalit sa iyo kasi puro si Eileen na lamang ang inuuna mo kaysa sa akin na asawa mo. Sorry kung hindi kita binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa akin. Sorry kung naging sarado ang isipan ko. Hindi na napigilan ni Camille ang maiyak ng mga sandaling yon. Okay lang babe, naiintindihan kita. Saka deserve ko naman yon dahil napabayaan kita. Maigpit na niyakap ng lalaki ang asawa. Masaya si Camille dahil sa wakas, nagkaayos na silang dalawa ni Charles at ramdam ng babae kung gaano siya kamahal nito. Masayang masaya ang kanilang mga kaibigan nang sabihin nilang nagkaayos na silang dalawa. Sabay na silang bumalik ng Maynila at si Charles na mismo ang nagatid sa kanya. Nagtaka pa si Charles nang makita ang batang lalaking sumalubong kay Camille. Sino ang batang yan, babe? Hindi napigilan ni Charles na tanungin ang asawa. Siya? Si Cameron? Ang anak natin, babe. Sa London ko lang nalaman na 1 month pregnant na pala ako nang umalis dito. Pagtatapat sa kanya ni Camille, nangilid ang mga luwang niyakap ni Charles ang anak. Walang dudang anak niya nga ang bata para silang pinagbiyak na bunga. Hello baby, I'm your dad. Nagpakilala niya sa anak. I know po kasi same face tayo, parehong pogi. Natawa naman sila pareho ni Camille sa tinura ng kanilang anak. Napagkasunduan nila ni Camille na magsama ulit at uwi ng kanilang pamilya. At sa pagkakataong yun, ay sinisigurado ni Charles na wala nang Elena eksena sa kanilang pagsasama ni Camille. Muling nagpropose si Charles kay Camille. Gusto niyang pakasalan sa pangalawang pagkakataon ng babaeng pinakamamahal at nag-iisang may-ari ng kanyang puso. Makalipas ang 1 buwan ay kinasal ulit sila Camille at muling nangako sa harap ng Diyos na magmamahalan at magsasama sa hirap man o ginhawa.